Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Welcome po sa ating Time in the Word. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya sa atin na meron pa rin tayong buhay, kalakasan at ito ay may pagkakataon upang tayo ay mag-aral ng salita ho ng Panginoon. Well, tayo ho'y magsisimula sa bagong paksa ngayong gabing ito. Pero habang pinagbubulay-bulayan ko at habang pinag-iisipan ko ho yung atin hong pag-aaralan, ay medyo meron akong gustong unahin ho. Sapagkat last Sunday, isa ho sa atin hong binigyang pansin sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Actually, last Sunday afternoon ay ang paksa ho ng Christian meditation or scripture meditation. And I was amazed sa biyaya ng Panginoon kung paano ito ay ginamit ng Panginoon sa ating mga kapatiran sa pamamagitan ng kanilang mga patotoo at nahandoon. At gusto ko lang ho, kumbaga sabi nga sa English ay strike while the iron is hot. At gusto ko lang hong bigyang pansin ang bagay ho na ito. Actually, ang susunod natin hong pag-aaralan sana sa mga doktrina ay walang iba kung hindi ang the doctrine of the Word of God mismo, bibliology. Pero dahil nakita ko nga ho na isang magandang disiplina natin bilang mga mananampalataya, kailangan nating bawat isa ay walang iba kundi ang pagbubulay ng salita ng Diyos. And yes, a year ago, actually just last year, January 2023, ay natapos natin yung ating Sunday School about Christian meditation. But gusto ko lang hindi yung buong lesson na yon, hindi yung matagal na lesson na yun, but maybe in a 4 or 5 lessons natin dito ho sa ating Time in the Word. Balikan lang natin at gusto ko lang ma-refresh sa atin ang mga katotohanan and hamon sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon. And Lord willing, this year ay maging mas mabunga ang atin hong disiplina sa salita ng Panginoon, particularly sa area ng scripture or Christian meditation. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, ilang mga announcements po muna. We are very excited this year. Marami tayong mga sisimulang mga ministries coming up ho sa February. Yung ating I Love My Church month, isang buong buwan ho yan. At ang mga pangangaral na medyo sa sentro sa pag-ibig at may iba't ibang areas ng pag-ibig, and particularly at nagkakaroon ho tayo ng Family Sunday, because it's a Love Month Family Sunday that will be on February 25. So inaanyayahan ho natin ng lahat at kung maaari natin dali ng ating buong pamilya, and magkakaroon ulit tayo ng special gift per family. Nagkaroon na tayo ng keychain, nagkaroon na tayo ng picture frame, at meron pa hong isa na magiging souvenir ang bawat pamilya na magkakaroon ho ng picture ho dito sa church. So we're very excited. February 25 po yan. Then also, ang atin hong mga ministries gaya ng ensemble, and also magkakaroon tayo ng preacher's class, ng counselor's class all throughout this year. So pag-pray ho natin yan, we're very much excited, and isa pong malaking bagay na haharapin, particularly ng ministry ng ating mga kabataan, ay ang youth camp. So pinag-pray ho natin yan at atin hong hinihilingan ang bawat isa na makiisa, una sa panalangin, pangalawa sa availability ng manpower, pangatlo kung magagawa nating supportahan financially ang ating mga kabataan sa pag-handle ng pag-host ng ating church sa youth camp ho na ito ay napakaganda. Kung meron ho kayong tanong kung paano, pwede nyo akong lapitan si Brother Daniel Velasco at nawa ho ay tayo bilang isang iglesia ay maidaos po
ito. Okay. Yun ho ang ilan sa mga announcements na, by the way, pinapaabot ho ng Ganas family ang kanilang taus-pusong pasasalamat. Pag-pray nating patuloy ang atin hong kakapatiran. And also, nakakalungkot pero maaaring hindi masyadong kilala ho ng iba sa inyo, isa sa mga tricycle isa sa mga kabilang sa ating tricycle team, yung anak niya ang namatay, ano, si Kuya Bong Sisyo. Yung anak niya na panganay ay namatay kahapon. So pag-pray ho natin ang comfort ng CCO family, at nawa ho ay ito'y gamitin ng Diyos para sa ebanghelyo, maging oportunidad ng ebanghelyo para sa kanilang pamilya. With that, tayo ho ay manalangin and pupunta ho tayo sa ating lesson ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. At kami po, Panginoon, namamangha kung paano ikaw ay patuloy na nagiging mabiyaya sa amin. Mahaba ang iyong pasensya. Lord, tunay kung kami ay susukatin, lahat kami ay nagkukulang at kulang, Panginoon. We are not what we ought to be. Sa pagdating sa kabanalan, pagdating sa mga disiplina namin, sa mga spiritual na gawain. At Lord, ngunit salamat sapagkat alam namin na kami ay patuloy mong binabago at winawangis sa aming Panginoong Kristo at nawa ang mga pag-aaral na kagaya nito ay patuloy mong gamitin para kami ay lalo pang lumalim sa pananampalataya, tumibay, lumago bilang mga Kristiyano at nawa, Panginoon, na ito'y patuloy mo ang maging instrumento mo sa aming mga buhay. At lahat ng ito, Panginoon, maging ang aming pong mga parating na gawain ay aming sinasangguni sa iyo, aming pinapailalim sa iyong soberanong kamay at kinikilala namin na hiwalay sa iyo ay walang kabuluhan ng lahat ng ito. Ngayon din, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may iba't ibang mga pangangailangan, na mapatuloy ka po mag-provide, gumawa, Panginoon, sa kanilang mga buhay, na hindi lamang pisikal, hindi lamang material, kundi lalo tigit ang aspetong spiritual, Panginoon, ay magkaroon ng pag-inam sa pagharap sa mga iba't ibang mga problema o suliranin. Lord, we pray para pa sa Ganas family. Salamat sa kalakasan yung sinusupply kay Sister Marilyn sa provide ng kanilang mga pangangailangan. Tawa, patuloy mo po silang hawakan. Tulungan po si Brother Totoy upang pangunahan ng kanyang pamilya. At gayon din, Panginoon, we ask for your mercy and comfort sa CCO family na pagkawala ng isang mahal sa buhay. Kumilos ka po nawa at nawa ikaw po ang mag-provide din sa kanila. At gamitin mo itong pagkakataon na ito, lalo na para sa kalawalhatian mo at sa ebanghelyo ng aming Panginoong Kristo. Muli, kahabagan mo kami, O Diyos, ngayon sa aming pag-aaral. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo at bawat isa sa aming Panginoon ay patuloy na mga tuto, lalo na, O Diyos, sa disiplina na ito na madalas namin nakakaligtaan at maraming mga mananampalataya, O Diyos, ay hindi nagagawa at hindi natuturuan ng gawain na ito, Panginoon. Nawa, tulungan mo po kami. At lahat ng ito, Panginoon, mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Amen. Okay, so tayo dumako sa ating pinaka lesson. As I've said, Christian or scripture meditation. At maaari nyo, ilang mga bagay na babanggitin natin ay marirecall nyo ho. And actually, that is my purpose. Sinadya ko ho yun muli. Dalawang bagay ang ginamit ng Panginoon to lead me to the decision of this lesson. Una, last Sunday nga, ating isang preaching. Ito yung ating tinalakay, and I saw from the response ng mga kapatiran, I thought it to be very beneficial na pasadahan nating muli, hindi na ganun kabagal, mas mabilis yung mga lessons na ating napag-aralan sa ating Sunday school a year ago. And then also, ang ating susunod na lesson talaga is about the Word of God, the doctrine of the Word of God. And what a good launching point para pag-aralan talaga natin ano ba ang sinasabi, ano ba ang doktrina, ano ang katuruan patungkol sa Biblia, patungkol sa scriptures, patungkol sa salita ng Diyos. At narito ang isang napakagandang disiplina, napakahalagang disiplina, walang iba kundi ang pagbubulay ng salita ng Panginoon. Now, we can call it Christian meditation, or yung iba ang tawag dito scripture meditation, or mas familiar ito sa term na dalawa. Sa modern term na ginagamit is the word devotion. Isa yan sa mga ginagamit na term pag nagde-devotion, or yung iba naman ay quiet time. Nagkakaroon sila ng quiet time with the Lord.
And napakaganda ng gawain ho na ito. And as I review myself, as I review itong lesson na ito para ituro, para pag-aralan natin, ay naging malaking paalala at muli ay malaking hamon. How I wish na kaya kong sabihin na last year naging consistent ako nagawin ng disiplinang ito. But no, maraming pagkakataong nagkukulang. Nawa ito'y maging hamon sa atin upang i-engage ang ating mga sarili sa gawain na ito. At ang purpose ko ngayong gabi sa ating introduction ay talagang makita, mapaalalahanan tayo ng halaga, ng ganda, ng bigat, ng value ng Christian or scripture meditation. Well, bagong taon at ito ang madalas ang bagong taon ay nagpabibigay ng pagbagong pasimula, a fresh start para ho sa marami. Yung iba ay may bagong diet or exercise scheme na gagawin. Yung iba naman ay merong mga bagong financial aspirations or financial goals. Yung iba naman ay gusto ng personal development. Merong mga bagong personal development aims. May it be pagdating sa mga paraan ng pag-handle ng mga bagay-bagay, relationship, or whatever. May bagong taon, bago. Ayun, yan yung madalas na may kanta nga, bagong taon na magbagong buhay. Pero isa sa mga bago ay bagong spiritual goals. And we looked at this 2 Sundays ago, to have goals, to have plans. It's a good thing. Maganda na meron. At isa sa mga spiritual goals na maganda ay yung ating ibigay ang ating mga sarili sa tinatawag na spiritual disciplines. And itong spiritual disciplines ay maaari natin ditawagin sa kaparaanan ng means of grace. Ito'y bahagi ng mas malawak na kaparaanan ng daluyan ng biyaya ng Panginoon. That is, pag ini-engage natin ang ating mga sarili sa mga spiritual na disiplina na ito, ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa atin at nagdudulot ng paglago. Yung sanctification, nakakatulong ito sa ating sanctification. At madalas, it is in the area of 2 areas. Ang spiritual disciplines ay hindi limitado, pero madalas ay nahuhulog sa 2 area, sa area ng pananalangin at sa area ng salita ng Panginoon. And obviously, ang ating bibigyang pansin ngayong gabi ay sa area ng salita ng Diyos, and that is scripture or Christian meditation. Now, nahamon tayo o hinahamon po natin ang ating mga kapatid. Actually, nag-print out tayo ng whole year calendar Bible reading o Bible reading calendar, I should say, na upang mahamon tayong basahin ang Biblia, ang buong Biblia from cover to cover throughout the year. Now, hindi ito batas, hindi ko sinasabing pag hindi mo ito ginawa, second class Christian ka. Not necessarily so, but I submit that it is a good goal. Yung iba ay nagbabasa ng nobelang pagkahaba-haba, nagbi-binge watching ng napakaraming episodes sa Netflix, o nagbababad ng maraming panahon sa YouTube and sa iba pang mga social media and games. But bakit hindi natin, yung iba, pag nagsimula ng laro, gustong tapusin hanggang sa dulo. Ba't hindi natin gawin at maging goal natin na tapusin ang salita ng Panginoon, Genesis hanggang Revelation. So that is a good goal. Have a regular devotion or a quiet time. Maaaring yun yung gusto natin. Pagdating sa salita ng Diyos, magkaroon tayo ng regular devotion, regular quiet time. But kagaya nga ng sinabing ng isang manunulat, madalas daw yung tinatawag na devotion or quiet time is isang nagmamadaling 3 minutes, nagmamadaling 5 minutes. Yes, alam natin, busy tayo sa maraming mga bagay at talagang mayroong mga Kristiyano na talagang on the go, and to have that 5 minutes is already considered na luxury para sa kanila dahil maraming gampanin. Now, hindi ko tinatawaran ho yun, pero madalas nga ay nangyayari ay yung yung quiet time na yun na 5 minutes, pagkatapos after 5 minutes wala na. Nakalimutan na. At yun yung isang nakakalungkot. Yes, nagkaroon ka ng you're striving to follow your Bible reading plan throughout the whole year. Purihin ng Panginoon, napakagandang bagay noon. Pero madalas, ang nangyayari pagkatapos ng
ilang minuto, ilang oras yung binasa kanina o binasa kahapon ay wala na. And actually, nangyayari kapag sumunod na chapter na babasahin mo kinabukasan, ano nga ba yung binasa ko last time? At madalas ihon ho ay nakakalimutan. Gusto natin, ginugol natin be consistent in participating in the church's ministries with regards to the Word of God. Ano? Maaari yun ang goal ng iba. Ang ngayong taon, ayokong umabsent sa mga gawain ng church. Ayokong umabsent sa mga gawain ng church na may kinalaman sa salita ng Panginoon. Ang ating time in the Word, ang ating Sunday morning Sunday school, Sunday morning preaching, second service afternoon, Sunday afternoon preaching, at yung pang ibang mga bagay at mga kaparaanan sa mga fellowships, couples fellowship, sisimulan natin yung men's fellowship, Lord willing, and then yung joy fellowship sa mga kabataan. Again, nandun ang ministry ng salita ng Diyos. Maaari yun ang goal, to be consistently participating, to be actively listening, be more attentive sa preaching at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung last year napansin mo yung sarili na talagang napaka-distracted ka pagdating sa preaching, antok na antok lagi pagdating sa preaching, at lumalaro sa iba't ibang mga bagay ang iyong isip, pero habang nangyayari ang pangangaral ng salita ng Panginoon. So magandang goal ang bagay na to be more attentive, to be more focused sa salita ho ng Panginoon. And as I've said, last Lord's Day, we looked at the discipline of Christian or Bible or Scripture meditation. And muli nga, isa iyon sa rason kung bakit ako nagdesisyon na balik-aralan natin. So this is somewhat a quote-unquote long review ng ating natapos ng Sunday school lesson last year, early January last year, yung last na lesson natin about Christian meditation. And meron akong ilang kapatid na tinanong, aralan natin. Sabi, hindi na masyado. So gusto ko lang na ma-refresh ito at mahamon tayo, at kailangan ko to at kailangan natin, at nawa ko ito ay gamitin ng Panginoon para sa atin. Last Sunday, as we have said, ang pagbubulay ng salita ng Panginoon ay inutos sa atin ng Panginoon. Malinaw ang salita ng Diyos. Ito'y bagay na magandang gawain at dapat gawin ng bawat isang mananampalataya. A very familiar verse. Pinag-aralan natin. Actually, pinag-aralan natin last time. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but in contrast to departing out of the mouth, ang kabaligtaran nun, yung pagkawala nito sa iyong bibig, ang kabaligtaran, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So muli, doon, utos ito ng Panginoon technically kay Joshua, at si Joshua ay merong gawain na binigay sa kanya ng Panginoon, at para magampanan niyon, para maging prosperous siya doon sa gawain pinapagawa sa kanya ng Panginoon, para magkaroon siya ng good success doon sa takbuhin kung saan siya dinagay ng Panginoon. This book of the law, Joshua, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So napakalaga ng meditation. Philippians chapter 4 verse 8 sa New Testament. At maaari sabihin, Brother Paul, hindi naman ako leader kagaya ni Joshua, hindi naman ako pastor kagaya ni Timothy or what not. Pero narito ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano. This is to all the members in the church at Philippi. Ang sabi niya, finally, what? Brethren. So this is the general address to all believers, to the whole church. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, dito medyo iba lang yung salitang ginamit, think on these things. So, makikita natin dito na, Brother Paul, dun pa lang sumakit na ang ulo ko, dun pa lang sa salitang think. Paglaanan ng pag-iisip, paglaanan ng matinding attention. Makikita natin mamaya sa definition ng meditation. Yes, that is what it means.
Yun yung meaning, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo gawin ng mga mananampalataya. Yung mga honest na bagay, we must meditate on them. Yung mga lovely na bagay, we must meditate on them. Yung mga pure, just, yung mga of good report, if there's be any virtue, any praise, we must meditate, think on these things. Now, marami pang mga Bible passages na makikita natin na nandun yung commendation ng gawain ng pagme-meditate ng salita ng Panginoon. A famous verse sa Psalm 1 verse 1 and 2. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. And in contrast to that, so this is a man that is, hindi lang siya basta walang ginagawa. We have pointed this out sa atin mga ilang mga dati pang mga pag-aaral na ang Kristiyanong buhay ay hindi lang basta hindi gumagawa ng masama. At meron mga tao yun ng panahon, basta wala akong ginagawang masama. Well, hindi tayo tinatawag ng Diyos sa pagiging inactive. Tinatawag tayo ng Panginoon na maging active. Pero in contrast, sa verse 1, sinabi ng salita ng Diyos, yung taong mapalad, hindi niya ginagawa ang mga ito. Well, ano ang ginagawa niya? Verse 2, but in contrast to that, his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Last Sunday, binigyan natin din yung word na delight. Napakahalaga na pagbulayan natin. At napakahalaga na nahandoon yung kagustuhan natin, nahandoon yung pagnanasa natin sa salita ng Panginoon, sa mga batas ng Panginoon, at it will lead to our meditation of it, sa pagbubulay nito. So makikita natin na ang delighting in God's law and meditating on God's law, pagbubulay sa salita ng Diyos, sa mga kautusan ng Panginoon, ay description ng isang taong mapalad, isang taong spiritual, isang taong nakalulugod sa Panginoon, na doon ang pagbubulay ng salita ng Diyos. Psalm 119 verse 148, mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. So dahil doon, yung pakikipaglaban sa maaaring sa antok ng gabi, that I might meditate in thy word. So dahil doon talaga na binibigyan ito ng effort, binibigyan ito na binabantayan ito, talagang pinaglalaan ito ng resources na kung ano man meron siya para magawa, that I might meditate in thy word. Psalm 119 verse 97, oh how I love thy law, it is my meditation all the day. So again, kung nagre-ring sa aking tenga yung sinabi, binasa natin kanina sa Psalm 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Dito naman sa Psalm 119 verse 97, oh how I love thy law. So there's that direct correlation of loving, of valuing God's law. Mahal natin ang salita ng Diyos. Hindi ito pabigat sa atin, dito storbo sa atin, kundi mahal natin. At ang nagiging response dito, nagiging action dito ay ang pagbubulay ng salita ng Panginoon. Psalm 77 verse 12, I will meditate also of all thy work and talk of all thy doings. Now, saan natin makikita ang mga gawa ng Diyos, ang mga aksyon ng Panginoon? Yes, we can observe yung providensya ng Panginoon sa kalikasan, sa general revelation, but we have that recorded works of God in the scripture, at nandito positively sinasabi, I will meditate also of all thy works. So let us look at some observations mula sa mga talata na ating binasa from Joshua 1 verse 8, from Psalm 1 and Psalm 119, and then sa Philippians chapter 4. What are the things that we can observe? One, our thought life must be brought under the lordship of Christ. Our thought life must be brought under the lordship of Christ. Ang ating Panginoong Hesukristo ay Panginoon, hindi lamang tuwing araw ng linggo,
hindi lamang sa mga ginagawa natin, kundi siya din dapat ay Panginoon ng kaisipan natin at meron siyang wala yung word sa isip ko. Merong utos ang Panginoon tungkol sa ating kaisipan. Yung iba, basta, basta wala akong ginagawa. Well, ano naman yung iniisip? At dito makikita natin that God, through the Apostle Paul, claims lordship sa ating kaisipan when he commanded us, think on these things, whatsoever things are true, whatsoever things are lovely, whatsoever things are honest, whatsoever things are pure, and so on. Think on these things. So isang katotohanan that our thought life must be brought under the lordship of Christ. It's not just what we do, it's even of what we think about. Ano yung mga pinag-iisipan natin. So kailangan nating bantayan, kailangan nating i-monitor at ipailalim ito sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Number 2, believers are commanded to meditate upon God's word. Again, Joshua 1 verse 8, thou shalt meditate therein. In what? In the law of the Lord. I-meditate ang salita ng Panginoon. I-meditate ang mga kautusan ng Panginoon. So tayong mga mananampalataya, hindi lamang yung mga nasa leadership, hindi lamang yung mga nagtuturo, kundi tayong bawat nagpapakilalang Kristiyano, we are commanded to meditate on God's Word. Number 3, Scripture meditation is vital for us to perform our God-given calling. Sabi ni Apostol Pablo, hindi natin nabasa kanina, give thyself wholly unto them, meditate upon these things, that thy profiting may appear unto all. Dito na ilagay yung verse na yun. Napakaganda nung sinabi ni Pablo kay Timothy, yung pag-meditate niya ng mga katotohanan, at ang magiging resulta nito, thy profiting, yung pakinabang mo bilang ministro, bilang lingkod ng iglesia, bilang lingkod ng salita ng Diyos, it will appear unto all, that is, makikinabang ang lahat. So, ang punto ito, Scripture meditation is vital for us to perform our God-given calling. Sabi nga ng Panginoon kay Joshua, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Muli, hindi anting-anting, hindi ritual ang Scripture meditation para makamit natin yung ating mga personal na pangarap. That is not the case. Hindi yun yung pangako. That is a twisting ng salita ng Panginoon. Ang sinasabi ng Diyos kay Joshua, give thyself meditate upon the law of God, at ano mangyayari? Ano magiging resulta? Thou shalt have make thy way prosperous and have good success, kung saan siya tinawag ng Panginoon. At nilagay siya ng Diyos para pangunahan ng bayang Israel, upang pangunahan silang masakop ang mga lupa na ibibigay sa kanilang Panginoon. At ang number 1 tool na ibinigay sa kanya ng Diyos ay hindi espada, kung hindi ang salita ng Panginoon. Number next, our meditation of Scripture directly affects our practical holiness. Merong epekto ang pagbubulay ng salita ng Diyos sa ating praktikal na paghabol sa kabanalan. As Psalm 1 said, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. At hindi lang ito dahil, alam yon, maaaring hindi ka sumasama sa mga barkadang umiinom, pero dahil ayaw mo lang talaga ng alak, walang amor sa iyo ang alak, or maaaring hindi pagdating sa mga illegal na gawain, hindi ka nahihikayat sa pandaraya para kumihat ng maraming dahil hindi ganun kalakas ang hatak sa iyo ng pera, meron talaga iba't ibang mga tao na may iba't ibang bagay na malakas ang epekto sa kanila, yung mga iba ay hindi malakas ang epekto sa kanila. Pero pagdating dito, gusto ko makita natin sa Psalm 1, hindi siya lumalakad sa payo ng mga hindi makadiyos, hindi siya tumatayo sa landas ng mga makasalanan, hindi siya nauupo sa upuan ng mga manlilibak, hindi lang dahil hindi niya trip, hindi lang dahil hindi niya type, kundi but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and makikita natin na doon yung
Dalawang bagay napakalaga, yung delight in the law of God and meditation of the law of God, and this feeds one another. Yung delight sa salita ng Diyos, finifeed niya yung meditation, and yung meditation sa salita ng Diyos, binifeed niya yung delight. At because of this, kaya nandun yung verse 1. That's why he walks not in the counsel of the ungodly, nor standing in the seat, and the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. Hindi lang dahil hindi niya type, kundi dahil meron siyang type na type. Type na type niya yung salita ng Panginoon. So, our meditation of Scripture directly affects our practical holiness, yung ating sanctification. Number next, our meditation on or off the Scriptures is an outworking of our love for the Word of God. Nahagingan natin ito. But His delight is in the law of the Lord. Nahandun yung saya. Nahandun yung galak. Pag yung aming mga anak, dalawa na sila, si Timmy at si Leah, pag sinabing punta tayo sa Walter, punta tayo kay nanay, masaya sila. Nagagawang nilang bumangon kahit ayaw pa nilang, sa simula ayaw nilang bumangon, pero pag sinabing pupunta rito, babangon sila. At gusto nila ang bagay na yun. Nandun yung delight. So, muli, nandun yung pagmamahal. Gusto nila ito. Ito yung maganda. Ito yung mahalaga sa kanila. Psalm 119 verse 97 said, "Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day." And let's maybe use another example. Nung tayo ay na-in love, so may mga asawa, nung tayo na-in love sa ating mga before, hindi pa asawa, talagang iniisip-isip. Talagang kinakamusta, iniisip, kamusta na kaya siya, kumain na kaya siya, nasa na kaya siya. Because there is that love. Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day long. So, note, we naturally meditate on the things that occupies our heart. Yung malaki ang ang ino-occupy sa ating puso. For example, sports. Naalala ko merong panahon sa buhay ko na table tennis occupied me. As in, kahit nasa eskwelahan ako, doon sa notebook ko, di-discuss yung teacher, hindi ako nagsusulat. Nagdo-drawing ako ng table tennis paddle and ng bola. Talagang, I was occupied with that. Yun yung laman ng isip ko. Ini-imagine ko yung service, ini-imagine ko yung palo, ini-imagine ko, minimeditate ko ang table tennis. May mga time na maybe business para sa iba. Maybe dreams or your goals. We naturally meditate on the things that occupies our heart. So our meditation on or of Scripture is an outworking of our love for the Word of God. At maaaring dito pa lang merong sakit nun, brother po. Kung aminin natin, hindi lagi. At dito, madidisplay yung ating kakulangan. Hindi natin laging type. Hindi natin laging feel. Hindi laging delight. Minsan, it is a chore, a heavy chore. At sa mga pagkakataon na ganun, kailangan nating humingi ng tulong sa Diyos na kilusin niya tayo, iayos niya ang ating puso. Bakit? Dahil we must love the Word of God. At dito magiging mabunga ang meditation natin sa salita ng Panginoon. Point, the Bible is clear. It is vital and necessary for believers to meditate in the Word of God. Ito'y utos ng Panginoon sa atin at malinaw ang salita ng Diyos. Mahalaga ito. Kailangan ito ng bawat mananampalataya ang pagbubulay sa salita ng Panginoon. But as we have said, ito ay madalang. Kung babalikan ko ho ang karamihan or a big chunk ng aking buhay Kristiyano, kung hindi man halos walang pag-aaral akong napakinggan.
Maybe in the first 15 years ng aking buhay Kristiyano, halos wala. Kung meron man, ay napapasadahan, maaaring nababanggit, lalo na yung Joshua 1:8, sikat na sikat yan sa mga youth camp. Pero hindi talaga nabibigyang pansin. Okay, paano to? Ano ba to? So, yun yung isa sa mga purpose natin. Maaari meron tayong nakakasama sa Time in the Word. Hindi natin nakakasama ng ating Sunday School. Hopefully, ito ay maging beneficial sa atin. So, I hope we are convinced na ito ay mahalaga. Na ito ay kailangan natin bawat mga mananampalataya. So, dito tayo matatapos ngayong gabi, the definition of Christian meditation. What is Christian meditation? Ano ba to? Ano? Kanina pa tayo paulit-ulit. Nasabi natin yung kanina yung term na devotion. Nasabi natin yung term na quiet time. At narito, nakakabit siya sa meditation, Christian, Bible, Scripture, meditation. Well, what is this? Ano ba ito? Well, pag titignan natin sa Hebrew, yung word na meditate is the Hebrew word hagaw. Na ang ibig sabihin is to murmur, or dalawang aspetong pwede. To murmur, ibig sabihin to say it repeatedly. Sinasabi mo repeatedly. Now, meron dalawang pwedeng mangyari yan. In pleasure or in anger. Kung naalala nyo, nung Sunday, ginamit nating halimbawa ay yung kabataan sa bahay na inutusan ng nanay na magwalis. Walang tigil sa kakasalita, and that is in anger. Yun namang iba is in pleasure. Gagamitin ko yung aming anak na si Timmy nung sinabihan siya, naalala ko may sinabihan siya, pupunta tayo kay nanay, yay! Punta kay nanay, punta kay, wala siyang tigil, pupunta kay nanay, excited, maglalaro siya doon. At paulit-ulit, punta tayo kay nanay, punta na tayo kay nanay, mami, punta tayo kay nanay, at talagang paulit-ulit siya sa bagay. So it can be out of anger, it can be out of pressure, but you murmur, you repeat it. Now, by implication, to ponder. Ayan yung implication niya. It's not just the exercise of the vocal cords or through the mouth na inuulit-ulit natin yung salita. Kung hindi, ang punto niyan ay inuulit-ulit sapagkat paulit-ulit sa ating kaisipan. Dinidikdik natin sa ating kaisipan. And then to imagine, to meditate, to mourn, to mutter. So, ito ay magkakamag-anak na mga salita pagdating sa Hebrew word na hagaw. Diyan galing yung word na meditation. So, ano ibig sabihin to murmur? Sabihin, salitain. To utter, to talk. Ibigkasin. At doon yung idea ng paulit-ulit na binibigkas. To speak, to talk, to converse to oneself. At mamaya sa mga definitions ng mga theologians, sa definitions ng mga early Christians na magiging malaking tulong sa atin. Ano ba itong meditation na ito? Kasi napakagandang tulong yung mga definition ng mga naunang Kristiyano sa atin sapagkat merong ibang klaseng meditation. Merong Eastern meditation na very, very contradictory sa meditation na ating pinag-uusapan sa salita ko ng Panginoon. Pero dito, to converse to oneself. Kinakausap mo ang iyong sarili patungkol sa isang paksa, patungkol sa isang bagay. At again, makikita mo, nagagawa ko yun. No? Siguro maaaring iba sa inyo, kanin na lang eh. Kinakausap mo yung sarili ko tungkol sa ano bang uulamin ko. Gusto ko to. Nagtatalo ako sa sarili ko. No? Nandun yung idea ng meditation. To bestow careful thought upon, pagbibigay ng malaliman at focus, binibigyan mo ng matinding kaisipan, to give painful or careful attention to. No, sobrang talagang maingat even to the point na ito ay masakit na atensyon. Or to, nabi din ng iba, to study. In a sense na pag-aaralan ito sa isip mo, pinag-uulit-ulit, pinaghihimay-himay mo ang katotohanan ng salita ng Diyos at mga katotohanan ng salita ho ng Panginoon. So, now, let's look at some definitions ng mga Christian writers. Sabi ni Jesse Barrington, to meditate means to murmur. As we've seen, it means to mutter, to ponder upon. It's kind of like having a conversation with yourself. Para ka nakikipag-usap sa iyong sarili. To weigh things. Ano? Ibigyan mo ng
timbang, binibigyan mo inusuri mo yung halaga nito. To muse over something. To muse meaning to think over something. It has the understanding of carefully thinking through something, asking questions of it, and talking with yourself through it to weigh something carefully. Ano na ang ideya nito ay pinag-iisipang mabuti ang isang bagay, tinatanong mo ang ang bagay na 'yon sa iba't tinatanong mo ang ilang mga tanong patungkol sa bagay na para mas maunawaan natin, and talking to yourself through it. Kinakausap mo ang iyong sarili sa pamamagitan nito, yung mga bagay na nakikita mo, na iniulit mo sa iyong sarili, and to weigh something carefully para makita talaga yung bigat nito. Ano? Just for example, siguro maganda kung ano tayo example. Yung sinabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Again, siguro ilang panahon at ilang beses man nating pagbulayan yung sinabi ni Pablo, to live Christ. To live is Christ. You carefully think. Then ask questions. Paano yun? Paano bang to live is Christ? Paano mangyayari na yung ako ay nanay, to live is Christ? Paano mangyayari na ako ay isang empleyado, to live is Christ? Paano ko gagawin yun bilang isang kabataan na punong-puno ng maraming pangarap, to live is Christ? Napakagandang paksa para pagbulayan. Yun lang maliit na sinabi na yon ng salita ng Panginoon. To live is Christ. Now going again sa definition, ang sabi nga diyan, kung tignan natin yung sinabi ni Jesse Barrington, talking to yourselves, para ka nakikipag-usap, having conversation with yourself. At binigay ko tong picture na ito. I don't know kung yung iba sa inyo kung naglalaro sa chess o kung paano maglaro sa chess. And I find myself, kapag naglalaro ako ng chess, kinakausap ko yung sarili ko. Pag nilagay ko to dito, ganito ang mangyayari. Pag nilagay ko yan dyan, ganito ang nangyayari, ganito gagawin niya. So, hindi ko dapat yung yan dyan. Ito dapat dito. Tingnan natin pag ganito. So, you meditate on doon. Ano mo, sa isang hakbang, ano ang mangyayari? Minimeditate mo at pinakausap mo yung sarili sa kabilang banda patungkol sa mga bagay na yan. So, if we can do it in a game such as a chess game, napakaganda na ilagay natin ito sa salita ng Panginoon. Sabi ni Thomas Watson, meditation is a holy exercise of the mind whereby we bring the truths of God to remembrance. Inaalala natin ang katotohanan ng Panginoon and do seriously ponder upon them. Pinag-iisipan. It may be, as kung naalala niyo ho, ginawa kong kasanayan na sa ating church na tuwing pagkatapos ng mga gawain na handoon, if not always, almost always, na sinasabi natin na pagbulayan natin ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan. It may be isang verse na nabanggit. Yun nga, to me to live is Christ. You remember, pagdating mo sa bahay, to live is Christ. Then you seriously ponder upon them. Paano ito magiging totoo sa buhay mo saan ka man tinawag ng Panginoon. And then, apply them to ourselves. Ay, ganito ko dapat gawin ko. Kung gusto ko mangyari yun, dahil ito ang gusto ng Diyos sa buhay ko, ito yung magandang pattern na sundin ko pa, ito dapat ang aking gawin. So, makikita natin, napakaganda ng Christian meditation. Sabi ni Matthew Henry, to meditate in God's Word is discourse with ourselves annually. Parang katulad na sinabi ni Jesse Barrington, to have conversation with ourselves concerning the great things contained in it with a close application of mind, a fixedness of thought, till we be suitably affected with those things and experience the savor and power of them in our
heart. So, pag fix ng ating kaisipan, para bang laser, itututok hanggang magkaroon ng epekto, suitably affected. And as we have said nga last Sunday, bakit na naming preaching pero halos walang epekto, at hindi lamang ito, pero isa sa pangunahing dahilan ay walang pagbubulay ng salita ng Panginoon. Naalala ko, naalala ko tuloy yung sinabi ng isang teacher namin noon sa Bible school. Sad to say, madalas daw ang pinagbubulayan ng mga nakikinig ay yung maling grammar nung nagturo. Now, yes, kailangan mag-prepare ng maayos hanggang maaari dahil tawag, pero kung yun ang binibigyang pansin at hindi yung mga katotohanan, magiging ito'y sagabal sa paglago natin bilang mga mananampalataya. Lastly, mabilis na lamang 3 important elements at gagamitin natin ito. Consideration, meaning paglalaan ng isip. Affection, nasabi nga ni Matthew Henry, suitably affected. Dun yung affection, affected tayo ng salita na hindi mo lang siya basta inisip. Now, maaaring maraming doktrina kang pinag-iisipan, pero anong effect? Anong epekto nito sa puso, sa kabanalan, sa pakikitungo natin sa ating mga kapwa? At makikita natin ang salita ng Diyos in almost consistently may mga ganon. Ang sabi ni John, brethren, if God so loved us, truth, we ought also to love the brethren. Ought. There's that oughtness. So the truth of God's love ought to produce in us love for the brethren. Now, mahirap kapag, alam ko sa Bible, alam ko yung mga verse na mahal ako ng Panginoon, pero hindi nagkakaroon ng epekto sa atin to love the brethren. Merong malaking pagkukulang sa pagbubulay ng salita. So, consideration, paglalaan ng pag-iisip, affection, and then resolution. So, isa-isa natin. Consideration, careful thought. Typically over a period of time. Pinaglalaanan talaga ng matinding pansin, matinding kaisipan, pinagbubulayan, ninanamnam, ang picture ng ibang ginagamit dyan, nginunguya ng mainam para makuha lahat ng nutrients katas. Sabi ni Isaac Ambrose, meditation is a deep and earnest musing. Yung word na musing is thinking. Yeah, amusement park is meaning no. Amusement park is a park for not thinking. Yun lang ibig sabihin ng salita. No? Anyway, meditation is a deep and earnest musing upon some point of Christian instruction. Maaring hindi yung buong sermon. Maaring may isang katotohanan doon sa pangangaral or merong isang verse or merong dalawang word doon sa verse na or maaring isang word man lang doon sa verse na pinag-aralan, na binasa, or merong sinabing aplikasyon ng katotohanan yung mangaral at ilaan yung pag-iisip doon. It's musing upon some point of Christian instruction, earnest and deep musing. Then anong epekto nito? Well, it must affect our affections. Sabi ni Gerald McDermott, affections are strong inclinations of the soul that are manifested in thinking, feeling, and acting. So, ang punto dyan, there's strong inclinations of the soul. Narinig mo? To live is Christ. Amen. To live is Christ. Okay? Meron bang strong inclination? Meron bang tulak? Meron bang force? Meron bang init? So again, we meditate that affect our affections. You are affected by the word or words or by the truth or truths you think upon. Again, kung mapapansin nyo, halimbawa, may napakinggan kang balita sa TV na hindi magandang ginawa ng gobyerno at talagang pinagkaulit-ulit mo, naiinis ka, naapektuhan ka sa yung ginagawa sa buong maghapon, apektado ka.
May mabanggit lang dito patungkol sa, engage ka na, apektado ka. Nawa ang salita ng Panginoon ay mayroon magkaroon ng ganong epekto sa atin. Sabi ni Sam Storms, emotions can often be no more than psychologically heightened states of either euphoria or fear that are unrelated to what the mind perceives as true. Affections, on the other hand, are always the fruit or effect of what the mind understands and knows. The will or inclination is moved either toward or away from something that is perceived by the mind. So again, pinag-isipan mong isang bagay, maaaring itulak ka nito palapit doon sa bagay na yun or palayo. For example, ang binigyan ng pansin ay kasalanan. Sa Sunday school natin, binibigyan ng pansin ng kasalanan ng homosexuality at pinag-isipan mo, nga, ang bagay na ito ay pagre-rebelde laban sa Diyos. Ang Diyos na lumikha ng lahat, lumikha ng pag-aasawa, nilikha niya ang lalaki at babae sa pag-aasawa, at ito yung original na disenyo ng Panginoon. Therefore, ang LGBT ay movement laban dito. Ito ay pagre-rebelde laban. So, ito ngayon ay habang pinagbubulayan mo yung katotohanan na yun, ito'y tinutulak ka palayo. Ayan. So, not just forward, but also sometimes it pushes you away, pushes us away. Kung ang pinagbubulayan natin na isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon, ito'y tinutulak tayo palayo dito. And lastly, resolutions. A firm decision to do or not to do something. Example, balik tayo. To live is Christ. Habang pinagbubulayan mo yan, nakita mo, dapat ganito, dapat ganito. Ngayon, you will be resolute. You will make a decision. Itong gagawin ko ngayon. Dapat pala sa buhay ko ganito. Dapat pala bilang estudyante, to live is Christ. Dapat ganito ang gawin ko. Dapat pala bilang asawa, to live is Christ. Ganito ang gawin ko. Dapat pala bilang bahagi ng church, to live is Christ. Ganito ang gawin ko. So it moves us not just merely thinking. At yun yung malaking pagkakaiba nito sa Bible study. Ang Bible study is just gives us information. Sabi nga, I believe si Thomas Watson ang sabi, study affects the mind, meditation affects the heart. Parehong kailangan, it's not either or. At kung walang study, ano yung i-meditate? So hindi pwedeng, parehong kailangan ng mananampalataya. Nevertheless, ang meditation ay pinakadulo niya ay resolution, a firm decision to do or not to do something, the act or resolving or determining upon an action, course of action, method, or procedure. Muli, sabi ng Joshua 1:8, but thou shalt meditate therein day and night. Ano pa ang dulo? Hindi pa doon natatapos, okay? Narinig mo, this book of the law, you know, you study the word of God, you meditate, hindi pa rin doon natatapos, that thou mayest observe. Ang goal ng meditation is observation. Ang goal ng meditation is obedience. Ang goal ng meditation is application sa buhay natin bilang mga mananampalataya. So consider this, at ito tayo matatapos. Christian meditation rescues our Christian living or obedience from a mere heavy, dry, and hypocritical performance of our duties. Gagamitin ko ng example sa ating pagtatapos. Lord's Day. Sa iba, ang Lord's Day, ang Sunday, is a heavy, dry. Yes, nasa church tayo, pero may mga pagkakataon, if we'll be honest, hypocritical. Ayaw natin, pero anong sasabihin nila? Lalo na ako, pastor, anong sasabihin nila kung wala ako sa church? Hindi mo feel heavy, it's dry. What will rescue that? Isa ay kung i-meditate natin na sa unang araw ng linggo, na buhay muli si Kristo. Sa unang araw ng linggo, na buhay muli si Kristo. Nawa, binagbulayan mo yon, hindi na heavy, hindi na dry,
hindi na ipokrito. Dinahando na yung kagalakan, pagdanasa, na tunay na dumating, pumisan sa mga kapwa mananampalataya sa araw ng Panginoon at purihin ng Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na namatay at muling naumuhay sa unang araw ng linggo para sa ating kaligtasan. Napakaganda ng Christian meditation. So dito ko tayo matatapos ngayong gabi. Tingnan ko lamang ho kung meron tayong question sa ating comment section. Si Brother Aldrin Alak ang sabi, when you meditate, your desire, pleasure, and satisfaction is in the Word of God. That's why blessed is the man whose delight is in the law of the Lord. He whose delight is in the law of the Lord is to be envied. Hindi ko alam kung ito ay quotation, but again, napakagandang katotohanan, no? Yung tinagdag. Hindi to tanong kung tinagdag niya. When you meditate, your desire, pleasure, and satisfaction is in the Word of God. Not just in the Word of God, but in the God of the Word. Mamangha ka sa Diyos na nagsabi nito. Sa Diyos na, biruin mo yun, nilalang tayo ng Diyos para sa Kanya. What a wonderful thought. That's why, nandun yung pagiging mapalad talaga ng isang tao, nandun yung delight, at dapat tayong mainggit sa Kanya, no? In a sense, bilang mga Kristiyano, wow, talagang isang kapatid natin ito ay given na given sa mga katotohanan ng Diyos, salita ng Panginoon. So, uli, gandang bagay. Tingnan ko lang ho, baka may nag-PM sa akin ng katanungan. Wala naman sa PM, sa text message. Si Verboy, pwede ba mag-meditate habang nasa jeep o bus o naglalakad o naglalaba, etc. O dapat ay nakahiga o nakaupo lang at walang ginagawang anuman. Well, actually madadaanan ho natin to sa ating lesson, but to give an answer do sa question, do sa sinabi kanina binasa natin sa Psalm 78 yata yun. It is my meditation all the day long. It doesn't mean na wala siyang nakahiga lang siya all the day long or nakaupo lang siya all the day long. That means throughout our duties, performing our duties, ay pwede tayong mag-meditate. Sa ating lesson, if I remember correctly, merong tinatawag na spontaneous meditation, and then meron din namang, ano bang tamang salita? Scheduled meditation. Yung scheduled meditation, yun yung parang nilalaan mo na devotion or quiet time. At mag-meditate ka ng salita ng Panginoon. May nakaraan kang oras. Example, gumising ka ng 5:30 ng umaga at talagang inagahan mo, supposed to be 6, pero gumising ka ng 5:30 para magkaroon ka ng at least 20 minutes para mag-meditate, mag-devotion ng salita ng. That's scheduled. Yung in spontaneous meditation, it can be habang nakatayo ka, nakapila ka, naghihintay ka ng pila sa Pag-ibig or sa barangay, kumukuha ka ng sedula, may nakita kang ibon na tumuto ka, oy, naalala mo yung sinabi ng Panginoon sa Matthew, behold the fowls of the air. Then you meditate yung providence ng Panginoon. It can be that way. It can be na habang naglalaba ka, ma-meditate mo kung paano itong tagal namang malinis nito. And then yung word na linis, na naalala mo yung sinabi ng salita, tayo nahugasan, tayo nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. And habang kumukusot ka, nagpe-praise the Lord ka dahil meditate mo yung bagay na yun. So, it can be, pwedeng spontaneous, pwedeng scheduled. So, I would say both. Hindi maganda na hindi siya scheduled lang, at maganda na meron pero hindi tayo limitado doon, at hindi na naman din tayo limitado doon sa spontaneous lang. Maganda rin na meron tayong disiplina ng scheduled meditation. Thank you very much po sa addition and mga questions, and that is very very healthy. I know I need this, and I know about isa ho sa atin ay patuloy na makikinabang dito. Lord willing, sa mga susunod nating pag-aaral, magiging mas mabilis po ito kaysa sa ating Sunday School, at ito ay refresher lamang po para sa ating patuloy na pakinabang sa ating pagbabasa, pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Panginoon. Tumako ho tayo sa atin hong close sa panalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po na binigyan mo kami ng ilaw. Binigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag
Binigyan mo kami ng iyong salita, ng iyong katotohanan. Tulungan mo kami, O Diyos, na tunay nga na ito'y pag-aralan, basahin, at hindi lamang yun, kundi ito'y pagbulayan. Lord, inutos mo sa amin ito, na aming mga isip, Panginoon, ay ilaan, na itutok namin sa anumang mabuti, anumang maganda, anumang malinis. At Lord, saan namin masusumpungan ng mga ito, kundi sa katotohanan ng iyong salita. Patawad po sa aming mga pagkukulang. O Diyos, patawad po sa aming pagkaligta sa disiplinang ito. At awa, tulungan mo kami na lalo pang maging masigasig. Paalala mo sa amin, ang iyong salita is sweeter also than honey, more to be desired are they than gold. Ano mangyari sa amin yun, O Diyos? Gawin mo sa amin. Mahalaga pa sa ginto. Matamis pa sa pulot. O bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita. Makita ang halaga, sarap ng iyong salita. At lahat ng ito, Panginoon, ay nihiling namin na gawin mo sa amin sapagkat karapat-dapat ka. Karapat-dapat ang iyong salita. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po, and I hope to see you, Lord willing, this coming Lord's Day. God bless po. Magandang gabi.